Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagpataw ni Donald Trump sa Pilipinas ng 12% na tariff sa mga produktong ini-import o ini-export papuntang Amerika. Dahil sa kaalaman po ng lahat na ang Amerika ay isa sa pinakamalaking importer sa bansang Pilipinas. Dahil ano ang rason bakit nagpataw ng ganong kalaking taripa sa bawat produkto si Donald Trump? Dahil ayaw makipag-cooperate sa Amerika si BBM, dahil sa ICC, dahil masisira ang kanilang plano, dahil andoon po nakakulong si Tatay Digong. Kung hindi po sila makipag-cooperate sa ICC, mawiwindang po ang kanilang plano. Ngayon, ano naman ang mangyayari sa bansa natin? Ang bansa po natin ay hihina ang ekonomiya. Sapagkat, for example, isa akong kumpanya sa Amerika. Mag-i-import ako ng produkto katulad ng asukal sa Pilipinas. Ang pagpalagay na natin, ang 100 kilos, $100. Hindi direktang papatawan yung exporter ng taripa, kundi ako na taga-Amerika na negosyante na nag-import ng produkto sa Pilipinas ang papatawan ng 12%. Ngayon, sasabihin ko sa kumpanya ng Pilipinas na aking kausap, ang mahal ng inyong produkto. Pwede ba babaan mo sa 88% ang produkto mo? Kung hindi, titingin ako sa India at saka sa Thailand ng asukal. Hindi na kita papansinin. Hindi na ako bibili sa iyo. Sapagkat ang masasaktan sa pinapatupad na taripa ni Donald Trump ay ang kumpanya na naroon sa Amerika at hindi ikaw na Pilipinas ang nag-export ng produkto mo. Ako naman na may-ari ng kumpanya, kung hindi mo iluluwer ang produkto na binibili ko sa iyo sa aking tawad, hindi na kita papansinin. Pupunta ako sa mga bansang producer din ng asukal. Kaya ang mangyayari, mga kaibigan, kapag walang bumili sa bansa natin na taga-US, wala na ang China. Hindi na bumibili ng produkto ang China sa bansa natin. Paano na lang? Dahil ang Amerika ang isa sa pinakamalaking importer natin sa ating mga produkto dito sa bansang Pilipinas. Hihina ang ekonomiya natin. Walang papasok na mga dayuhang bansa na mamumuhunan sa bansa natin. Alam ito ng mga malalaking negosyante, mga kaibigan.